Ito yung skill level namin. Hello and welcome to Taste Right PH. We're back and in front of me, kita nyo naman ang pinakabagong lineup sa BMW Motorrad, ang kanilang F450 GS. So disclaimer lang, this is just a initial review kasi hindi pa namin to magagamit ng matagal. It's been with us for a day pero I would say no, this is the perfect bike para sa Pilipinas. So black, syempre bias ng black eh. Pero meron din tayo nito. Ito, so this is the Racing Red Sport or ito yung mas mataas na variant ng F450 GS. Well, nasabi kong perfect bike for few reasons. Kita mo naman umuulan, habagat sa Metro Manila at sa ibang part ng Pilipinas, sana safe kayo. Pero kaya ako nasabing safe kasi kahit basa yung daan, kahit malubak, kahit na tipid ng contractor yung daan, eh hindi ka papabayaan nito. I mean, minsan ikaw na lang mag-a-adjust eh. Dahil nga na contractor yung mga daan dito sa Pilipinas, gusto ko i-highlight yung suspension nitong 450 GS. Siyempre minsan hindi mo maiwasan yung lubak eh, no? So, pag dinaanan mo, parang wala lang. Minsan kahit di ka na masyadong mag-slow down sa mga humps, sa mga crack. Kumbaga, pagka nakasakay ka, magko-connect ka dun sa bike mismo na parang alam mo yun, yung hindi ka mangangamba na dudulas. I mean, binibigay sa'yo mismo nung buong bike yung experience na yun. Kaya sabi ko, perfect talaga to sa Pilipinas. Number 2, yung kanyang size. So ito kasi, syempre ito yung mid-level entry variant ng BMW. Parang finally penetrate na nila yung market. And I think good news to sa mga riders na gusto ng big bike. Kasi, alam mo yun, madali siyang isakay sa pickup kung may pickup kayo. Madali siyang buhatin. Kunyari, natumba, syempre di maiwasan lalo pag nagtitrail. Hindi siya ganon kabigat. Pwede siyang maging laruan kapag gusto mo. Pero at the same time, pwede siyang maging daily talaga. So I mentioned a while ago na ito yung entry nila sa mga smaller displacement finally ng BMW. But it doesn't mean na yung BMW, gumawa lang sila ng smaller bike. Alam niyo kung bakit? At the end of the day, may DNA pa rin to ng GS. Pero G/S, so ibig sabihin nun sa salitang Aleman is off-road/road or street. Pero kasi yun nga, nandun na yung pangalan GS. Hindi lang gumawa yung BMW ng small displacement, may DNA to ng GS. And alam nyo naman gaano ka-goated yung GS sa big bike scene. I mean, hindi lang sa Pilipinas, I mean sa buong mundo. Pati yung mga ibang owners ng big bike. Well, isang patunay noon si Sir Jetro, ambassador na si Miss Karen, ambassador na si Sir Rod. Isa lang yung buang bibig nila eh, yung 1300 GS. Hindi ko naman kasi may in-depth tong review. Pero I think no, lumabas yung DNA ng 1300 GS dito sa 450 GS. Kaya di lang to basta smaller version ng BMW, kundi may heritage pa rin ng GS. Nakikita nyo naman yung kanyang headlight design pa lang. Meron yan X eh, pag binuksan mo. Oh. Sabi ng mga designers, para do kahit malayo, recognizable na GS yung kanyang design. So, napaka-iconic ng design. Tapos may beak pa, ayan o, yung beak. So, ayun, design na rin naman tayo. Syempre, German engineering. Usually, pag sinabi mong BMW complicated, parang ano na nila yun para stereotype na nila. Pero ito hindi. Look at this one. Oil filter nila napakadaling alisin. Ang init. Joke, hindi. At saka ito, pag tinignan nyo to, ayan may abang. So kung gusto nyo lagyan ng radiator guard, may abang na pre. Ayan mga abang for crash guard. So, yun yung minsan na o-overlook sa BMW. Pag sinabi nilang BMW, kala ganyan na yan. Hindi. Yung mga BMW bikes are designed to be plug and play. Kaya napakadaling gamitin. Pagka-comfort ng comparison mo lagi, scooter, automatic. Pero pagdating sa GS, scooter versus F450 GS sa comfort hindi yung budget, syempre, malalaman nyo mamaya magkano yung bike na to. Sa comfort, ito pa rin. Yung pagiging kampante mo, i-drive, yung safety talaga.
Maganda yung preno. May different modes. So ito yung different modes niya. 4. Make life a ride. First mode, yung kanyang pinaka-standard ng iyong everyday mode, ang road. Siyempre, rain mode, tamang-tama sa tag-ulan. Almost same feature ng road pero pinahina ang throttle response. Pag enduro naman, meron siyang ABS pero i-off niya yung traction control. So ito na yung papalapit ka na sa off-road territory. Kapag ka Enduro Pro, patay na parehas ng yung ABS tsaka traction control. So ito na talaga yung pagbalagbagan, magwawala ka na sa off-road. Ito yung mas magkakaroon ka ng control sa bike. Of course, meron rin yan USB port na Type-C. So bilang hindi kami pro, wala kami sa level. Siguro yung skill ni Rod Chua, ayun, ito yung skill level namin. Pero again, no, kahit sila mismo, sila Sir Rod Chua, sila Sir Jetro, sila nga pala yung mga naugatan na sa larangan. Sorry po sa inyo dalawa. Pero yung naging inside joke namin ni Sir Jet. Sila Tito Rod at Tito Jet. Sila na yung kumbaga, isa sa nag-establish ng big bike community dito way back, no. Si Sir Rod, yung mga accolades niya, talagang siya, professional racing. Even tong GS, ako consider nila as pwede siya sa ganung level ng riding. Pwede rin siya sa katulad namin. I would say na hindi siya definitely for beginner, lalo na kung yung height mo medyo siguro under 5'7". De-demonstrate ko kung gaano siya kataas. Reference height ko is 6 flat. So itatayo natin yung bike. So pag nakatayo yung bike, flat foot pa naman siya. Ayan, flat foot. Madami akong motor na sasakyan na mataas. And para never akong nag-struggle na like ganun-ganun. Kasi nga nakaka-flat foot ako eh. Pero ito masasabi ko, isa to sa pinakamataas na motor na nasakyan ko, na big bike. So kung yun yung downside niya, no? I think hindi pa rin masyado. Alam mo yung bakit? Kasi magaan siya. Napakagaan niya. Basta mag-training ka lang ng proper basic na paano sumampa, katulad ng ginagawa ko kanina. Ito ang tamang pagsakay ng adventure, sabi nila. Yung mga basic na safety measures, very very easy, ma-adapt mo agad paano siya i-ride kahit ano pa yung height mo, promise. So kung gusto nyo ito masakyan, test drive, kahit maupuan lang, visit BMW Motorrad RSA Motors sa EDSA. Ayan yung address. At ayun, kung gusto nyo bilhin nyo na rin. Just contact Sir Jetro Castro. Naghahanap kasi ako dito ng mga downside niya, no? Aside dun sa medyo mataas siya, which is nasabi ko naman mako-compensate if marunong kang mag-mount properly, gawa nga ng magaan yung bike mismo. Ang downside na ayoko sa kanya is itong side mirror. I mean, wala naman siyang pangit, diba? Pero kasi yung ibang side mirror, off-road ready, madali lang siyang baliin, gaganunin mo lang. So ito kasi ganun fixed, so ewan ko, baka choice yun. Pero I think siguro kung stock na nababaling ganyan pag off-road, mas okay yun. Number 2 na ayoko, which is hindi naman siya super problem. More on aesthetics lang siya. Alam ko may purpose naman yun. Is yung kanyang mugs. Maganda yung mugs niya. Para sana ginawa nilang Rayos, no? Kasi yung sa GS 1300 GS Rayos eh. Sa akin kasi mas aesthetic tignan pag naka-Rayos. Pero ang good thing naman is yung stock is talaga maganda rin naman talaga. Bigay rin naman. And yung sabi nila, yung mga gumawa na daw, sabi sa ating mga sources na nagte-21 inch sa harap, sa likod is 18 inch. So sa riding naman, okay, hindi siya yung pinamabilis na bike na masasakyan mo. Yung power niya kasi medyo, of course, nasa low gear, pero malakas yung kanyang torque. Pero kasi nakasakay kami ng R12, no? Ang masasabi ko is malayo siya sa R12 in terms of yung speed. Kasi yung R12 parang nagte-teleport eh. Ito, although same silang linear, yun yung same, isa sa similarities it. Pero yung pagka-linear nito, mas ramdam mo, kunyari naka-clutch ka lang, nasa first gear ka, uunti-untiin mo, makaramdam mo talaga yung kapit niya.
yung parang hindi ka talaga tutumba. Ganun yung feeling niya. First time ko nakasakay ng ganun bike. And syempre, bibirit mo paminsan-minsan. Parang sa likod nga ng helmet, legit, mapapangiti ka talaga. Sobrang nimble, ang dali niya i-maneuver sa daan. Tamang-tama lang yung speed niya pagka hindi ka naman nakikipag-racing, syempre. So, kaya ako nasabi talaga na perfect to sa Pilipinas. Ito pa pala, ang isang similarity nila sa R12, yung clunkiness eh. Kasi R12 may clunkiness siya pagka kunyari nag-idle, may alam mong mahal eh, yung engine. Alam mong maganda yung pagkakagawa eh. This bike, meron kang 500,000. First big bike mo, or meron ka ng big bike, gusto mo ng laruan, this is it, man. Game over. Goated. So, ayun lang naman. Again, hindi pa to yung aming in-depth review kasi magkakaroon pa tayo ng mga rides with this bike. Abangan yun. Balita ko, magka-camping content daw kami. For its price, so, yun lang. Sana may natutunan kayo paano mag-ride muna kami pabalik ng EDSA ni Ned. See you on the next one. Again, abangan niyo yung susunod na review. Ika-camping daw to tsaka yung off-road namin. Ang gandang content mo. Pag di ka nag-subscribe, dinaya. Sobrang gaan yung nakakin ka. Ganun siya kagaan, pre. Ayaw mo nga tubuhatin eh. Saan pa ba? Mas lagay mo sa go. So, taka na. Ride na tayo. Wala eh. Pag in-start mo, wala siya yung ganun ng R12. Victor Kembot. Yung signature, oo, wala siya yung signature Kembot. Pero, pag nag-idle, makakamdaman mo yung clunkiness niya talaga. DNA talaga siya ng R12 and ng BMW mismo. So, napakaganda ng pagka-craft. I can't stop saying positive shit about this bike. This really is the goated mid-entry level bike sa lahat. Lalo na sa adventure ka. Ara. Alright. Ang galing na, tapos continue mo sa'yo. Oh, ano?